Kaya nanay kung O sa ating mga kababayan, sinamahan po natin si Blair Di Maano ngayong araw. Okay, so mamaya ipakwento natin yung kanyang kabayanihan na inagawa dito po sa... Ay, pakita mo ulit natin yan. Yung ibang mga magtatalo. Ay, take ka po muna daw nga ni. Social distancing kita. Okay. Dito, hawakan daw ito. Tayo mabash. So, Oo. Teka muna yun na, iaulitin ko at si Tito ang ga-interview sa akin. Ako ang si Tito ang gahawak. Lika. Yan. Tito, hawakan mo ito. Ay, naka-live na kita. Uy, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan na nanonood po dito sa ating live vlog dito po sa Marinduque News. Bali, sinamahan natin si Blair Di Maano. Pakibigay daw nga nito. Pakisulat, pakisaksak po dyan. Tito. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ito po ay live na kuha mula po dito sa Barangay Bahi dito po sa bayan ng Gasan. At sinamahan natin si Blair Di Maano at ating alamin ang kwento ng kanyang kabayanihan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Blair, please punta ka dito at ating ipakilala sino si Blair Di Maano at ano ang inisyatiba na inagawa mo para sa ating mga kababayan. okay, magandang umaga po buong Marinduque. So, quick introduction about myself. So, ako po si Blair, isa akong private citizen. Tubong Buwak, dito rin po ako pinanganak pero matagal-tagal na rin akong nagatrabaho sa Maynila, no. So doon na rin ako ng college until doon na mag-work. So buti na lang nakauwi before mag-lockdown, kaya ito na lockdown sa Marinduque. And yun nga, nakita tayo ng opportunities na tulungan yung mga frontliners, medical frontliners, barangay frontliners. Kaya bumuo tayo ng programa, ang tawag From Farmers to Frontliners, no, na we're sourcing the vegetables directly from the farmers, tapos inasama natin sa food packs or nagagawa tayo ng veggie packs. Siguro mga 2 or 3 linggo na rin natin tong inagawa. And actually yung ngayong araw, pang 5 truck nahakot na natin ng gulay. So yung una, namili tayo ng gulay sa Ilaya ng Buwak. Yung pangalawa, pangatlo, pang-4 sa mga barangay sa Buenavista, Bagtingon, Kaigangan, Sihi. Tapos ngayon, nandito tayo sa Barangay Bahi. Pero marami na ring mga pinagkuhanan ng mga gulay like Barangay Pangi, Barangay Kabugaw, Barangay Duyay. Tapos yon, so mukhang nag-work naman po ng maayos yung programa natin kasi as of this time, as of today, we've already parang reached out to almost 6,000 frontliners, indigent families, senior citizens, PWDs, tricycle drivers. So last week, binigyan natin yung mga tricycle drivers dahil alam natin na sila yung sektor na naapektuhan talaga, no, nung ECQ or lockdown. So inuna natin yung mga tricycle drivers ng Riverside ng Buwak, tapos meron ding Santol, saka yung ibang mga taga-bayan. Okay. So in layman's term, bali ang inagawa ho ni Blair, mamimili siya noong mga produkto, mga harvest, ani ng ating mga kababayang mga magsasaka. Pagkatapos po ito po ay aripak, pagsama-samahin at yun po ang kanilang pamigay doon sa ating mga kababayan na in-identify nila na pasok doon sa mga pwede nilang mga mabiyayaan o mga benepisyaryo. So, ang inagawa po niya, kagaya ng mga makikita natin dito, pagbili po niya sa tamang halaga, hindi po niya inabarat o layman's term ang inagamit natin para mas maunawaan ng ating mga kababayan kung ano yung presyo. Farm gate price ang kanyang benta, ang kanyang bili. Pagkatapos
On the spot din po niyang inabayaran at ang pinakamaganda ho nito ay long term yung kanyang approach. Papaano? Bilhin po niya yung mga yung produkto, pagkatapos kagaya ni Manong, pag nabayaran na, bigyan din po niya ng seedlings, bigyan din po niya ng seedlings para naman ng binhi. Para naman meron pong ipalit na atanim yung ating mga kababayang mga magsasaka. Kagaya ni Manong, ang binigay po sa ang binenta ano po ang binenta mo ngayon? Magtatanim pa lang. Magtatanim pala ang pero pinakita niyo yung sakahan niyo naka-ready na. Ang binigay naman niya ay mais. So Tito, lapit ka dito. Lapit po kayo dito. Papaano po ito makakatulong sa inyo? Actually, ako isang professional. Isa akong civil engineer. Palibasa, nasa state tayo ng enhanced community quarantine. Malaya naman tayong nakakapag-bukid dahil sa probinsya ang almost sobra pa sa social distancing ang agwat ng mga taang practice dito. Kaya nagagawa namin kami ay magsaka. Kaya nagpapasalamat kami sa may magandang kalooban sa pagbibigay ng binhi po sa amin para sa aming taniman. Maraming salamat po. Ano po ang masasabi mo sa ginagawa naman po ni Blair Di Maano? Actually, nakakatindig balahibo po sa ginagawa niya dahil sa ganitong pagkakataon ay may mga gininto ang puso na nagpapamudmod ng mga ganitong tawag nito mga seedlings binhi para sa aming taniman. Maganda yung kanyang approach dahil may kapalit agad. Kung sakali kagaya po nakikita ninyo, ayan, inababa na ho. Saan galing ito? May gusto ko pang sabihin, mensahe pa? Tamang-tama po ito sa panahon natin ngayon sa ating enhanced community quarantine para po ang ating mga pangkabuhayan ay maging sustainable siya habang tayo ay nasa period ng quarantine. Okay, sige po. Maraming salamat ho sa pagpapaunlak ng maikling panayam. So ito, nakikita ninyo, ang daming mga gulay. Ano po, may sitaw, may pechay, tapos ampalaya, mariguso. Tapos may talong, at ito po lahat ay harvest ng ating. Kaya talagang hindi ako natatakot na kita iagutumin dito dahil masisipag ho ang ating mga kababayan. Ito pong mga gulay na ito, yan po lahat ay binili na dahil inorganize na po yan ni Blair as he mentioned a while ago, pang 5 beses na ito na pagpunta niya dito. So na-organize niya na po yung mga magsasaka nating mga kababayan. Ang agawin niya po, kung makikita niyo po yung truck na yon, pagsamasamahin na po nadalhin dito lahat ng mga produkto ng ating mga magsasaka at yan po ay apik-api na rin ni Blair at asakay po doon kasama po natin ang PDRRMC. By the way, maraming salamat po sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office dahil inapahiram po yung kanilang truck na magakarga naman po. Ang programa nga ni Blair, ang ganda nung kanyang pangalan ng programa, Farmers to Frontliners, Farmers to Frontliners and Communities. Okay? So ito yung mga nakikita nyo po na mga produkto na ito. Yan po ay ari pa kini Blair doon sa bahay po nila sa Poras. Nakita ko kanina para medyo kompleto yung ating istorya. Samahan din natin. At kung may pagkakataon pa kung saan siya nagapamudmod nitong mga relief na ito. At hindi natutuwa ako dahil kahit papaano yung mga inapamudmod na relief ay talaga namang napaka-healthy pa. Mas maganda ito, nakatulong ka na sa ating mga kababayang magsasaka, healthy pa yung mga pagkain na adalhin natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan naman natin na mga mahihirap. Dahil nakikita natin, hindi naman natin yon inabigyan ng yung mga ligo, yung mga sardinas, pero ito ang much better na ibigay natin sa ating pamayanan. So, yan po ay ari pakin, alagay sa isang plastic, tapos saka po yan at saka po distribute sa ating mga kababayan. So ngayon, nanggaling po ang mga produkto mula sa iba't ibang mga barangay. Parinin daw po nga niya at ating interviewin itong si Kabayan. So, etong mga produkto na ito, saan nanggaling yung kagaya ng talong?
Ano muna ang pangalan mo? Ako nga po pala si Giovanni Marciano. Ilang taong ka na? I'm 29 years old. Oo. At residente po dito sa Barangay Bahi. Oo. So paano ka nakakatulong doon sa inisyatiba ni Blair? Nakakatulong pa ako kasi lahat po ng binibili namin ay talaga pong mura. Mura po. Tapos hindi na po namin inaanuhan ng patong. Yun na po. So bali yan, ikaw ang namimili doon sa mga magsasaka? Opo. Ano? Ako na po namimili tapos pag po na-pick up na at doon ko po binibigay yung bayad. Okay. On the spot din ang bayad. Hindi man po kasi wala man po ganong puhunan. Okay. Pag nakuha na po ni Blair po, doon po binibigyan na po yung bayad sa kanila at binabaybay ko po. Ang galing. Okay. Sinasama ko So na- saan ang galing itong mga produkto natin na ito? Ito pong talong. Tayo saan galing talong? Sa Pangi po, galing yung talong sa Pangi. Tapos yung ampalya po, sa Pangi din po. At yung sito po ay sa Masiga po, sa Masiga. Ang haba, ang dami. Opo. Imagine, nakakapag-produce kita pala ng ganito, oh. May karlubang pa. May balinghoy din po. Kamuting kahoy, balinghoy, or kung ano man ang tawag nyo, kasaba. Balinghoy po diyan po sa... Saan galing ang balinghoy? Ang balinghoy po ay sa ilaya po ng Bahi. Ilaya ng Bahi. Opo. Ang dami, So imagine, nakakapag-harvest din pala yung ating mga kababayan, Talagang masuportahan lamang ng gobyerno, lalong-lalo na nananawagan kita, sa Department of Agriculture, sa ating Provincial Agriculture Office, na magkaroon din po kayo ng sistema at programa para sa ating mga kababayan. Dahil sabi nga ng ating kababayan kanina, bagamat siya isang profesional, pero dahil kailangan ng ating mga kababayan ngayon ng pagkain, siya rin ay magatanim para masustentuhan ang pangangailangan ng ating komunidad. So siguro mas maganda talaga mayroong sistema para naman maibuhos sa kanila ang tama pong mga programa para magpatuloy po at hindi kita masyadong umasa sa gobyerno para dire-diretso ho at maging sustainable ang mga pagkain dito sa ating lalawigan. So ngayon, Blair, ikaw ulit. So ngayon ito, karga na ito. Oo. So may inaantay pa kita? Actually, mapunta pa tayo sa Duyay. Duyay. Paraon din kita sa Duyay. Duyay, tsaka Tapuyan po. Tapuyan. Makuha tayo ng kamote, Kamote. sweet potatoes, tsaka lettuce. Yun na Okay. lang. So, pero, tsaka kalabasa pala. So, sabi nga ni Myong, this is a community-based approach kasi mas madalas na nasa komunidad at nasa mga tao rin naman yung solusyon. So, kaya importante na napapakinggan din natin ano yung pangangailangan at kasama natin sila mag-craft ng solusyon at mga approaches dahil yun nga wala naman tayong monopolyo ng katalinuhan at kailangan din natin mag-base sa mga karanasan, sa mga experiences nila. So ganun po yung inagawa natin. So we are really empowering communities, lalo na yung mga farmers na sana patuloy silang magtanim at sana ma-encourage din nila yung mga hindi pa nagatanim na magtanim din para kahit papano kung tumagal man ang COVID, wag naman sana, God forbids, kaya natin masustain ang buhay natin as an island province, no. Blair, ang kakaiba sa ginagawa mo, ito ay libre mong inabigay sa community. Papaano? Saan ang gagaling ang iyong finances para makatulong ka at maisagawa ang ganitong napakagandang advokasya? So kagayan po ng sinabi ko, I'm nothing without our donors. So sabi ko nga, nag-umpisa lang tayo sa sariling bulsa, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan. At ngayon ay medyo lumaki na. So as of to date, we've already raised parang more than 400,000, close to 500,000, no. So inabalik lang natin dahil yun nga ang crucial or ang mahalaga when you are organizing relief efforts is maging transparent. Ibigay mo more than dun sa mga inababahaginan mo ng relief, dun sa mga donors kung saan napupunta yung mga perang inabigay nila dahil pinagpaguran nila yon. So yun nga, we are really extending our gratitude and our
yung pasasalamat sa mga donors mula sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga nasa ibang bansa, lalo na kahapon I was with Bishop Juni, merong isang donor na nagpaabot ng malaki-laking halaga. Through him, maraming salamat Bishop. And yun, so pinambili natin agad ng binhi at binili natin agad ng gulay. Yung iba, sabi ko nga, wala namang malaki o maliit na halaga, no? So pag pinagpisan-pisan ay malayo rin yung mararating. Kaya naka 5 trucks na tayo ng hakot ng gulay, naka 200 sacks na tayo ng bigas, naka I think 2,000 cans na tayo ng sardina. So, I guess siguro ito, maabot tayo ng 1 tonelada or probably mga 10,000 kilo. Sana, naapamigay din natin naman sa mga nangangailangan. Okay. Blair, anong mga barangay o saan-saang barangay na kayo nakapag-distribute? Siguro mga around 50 barangays na in Buwak, in Santa Cruz. So iba-iba kasi yung approaches natin no, kasi may mga barangay naman talaga na maraming bigas. So hindi na sila nahingi ng bigas kasi kailangan muna inapakinggan mo ano yung kailangan eh. So may mga barangay na gulay lang, barangay medyo madami. So syempre unahin na natin yung Riverside na barangay. So halos lahat ng barangay doon nabigyan na natin, pero hindi naman natin inasabi na lahat ng household ay binigyan. Yun lang talagang mga na-identify na mga indigent families. We've actually provided 500 veggie packs and relief packs dun sa mga tricycle drivers ng Riverside. Sinama na natin ang Santol, Isok, Mansiwat. We've already sent siguro half load ng gulay sa Santa Cruz through Mayor Ton Uy. Namigay tayo ng mga seeds sa mga magtatanim ng gulay sa Barangay Bagtingon, Barangay Kaigangan. Ganun din sa Mugpog, through Tita Ana Mauzar, Joan Mauzar, siya naman yung nag-lead doon. So marami-rami na. So I guess siguro rough estimate, we've already reached out to almost 6,000 beneficiaries. So combined yun, frontliners, barangay, yung mga nasa ospital, police, indigent families, tricycle drivers. Medyo marami-rami yun. When you say 6,000 beneficiaries, anong compositionan? Is it household or individual? Well, individual, pero syempre we are working parang on the premise or assumption na pag individual kasama na yung family, no? So kasi yun nga, sabi ko, iba-iba yung parang may mga permutations yung relief packs. Merong bigas, sardinas, noodles, itlog. May kasamang gulay. Okay. So pero for the medical frontliners, barangay frontliners, inabigyan natin sila ng gulay. So veggie packs lang 'yon. Ang galing. Doon sa mga police naman, so we've also sent out almost 3,000 PPEs sa iba't ibang bayan din ng Marinduque. Okay. So malayo-layo na yung nararating natin. So, kailan ang distribution nito? So we are targeting to distribute ito bukas umpisa. Siguro in the next 2-3 days. Kasi kaya nga medyo choiceful din tayo dun sa mga gulay na inabili natin. Gusto natin yung natagal. Pero halimbawa yung may mga pechay, yung mga mustasa, yun yung una nating inabigay dahil yan yung unang nasisira. So yun. Blair, baka may gusto kang ipaabot din sa ating mga kababayan, those who are interested to be with you in this advocacy, please go ahead. So yun nga po, this is parang everybody's battle, no, na kailangan natin pagtagumpayan. So yung COVID, laban nating lahat, and may awa ang Diyos, malalangpasan natin siya. And I mean, what really parang dawned on me ng mga panahon ngayon is kaya naman pala talagang magtulungan, no? I mean, walang kulay, walang grupo na kung nakabilangan. So tingnan mo, meron tayong kasamang truck ng Kapitolyo. Salamat po Governor Presby Velasco, Tita Arlene, kay Tito Rino.
Also si Bishop is very instrumental rin, no? Parang in tapping several donors. Kayang-kaya, I mean, even in parang na walang monetary value yung mga tao lang na naga-coordinate. Like halimbawa yung sa Bagtingon, dati kong schoolmate, si Aisel Madrigal, siya yung nag-organize talaga ng Madrigal and ni Mayor Jing. So kayang-kaya, and sabi ko nga ang daming nausbong na mga grupo na talagang nagasumikap na tumulong din. So meron tayong mga nakakausap sa Buena Vista, sa Sihi, sa Mugpog, sa Buwak. And ito naman talaga yung gusto natin gawin, no? So maraming umusbong na maliliit na na mga pockets of benevolence, yung mga kindness. Kaya sabi ko nga, hindi mo na kailangan, ako naman nag-umpisa lang na gusto kong tulungan yung mga kapitbahay ko at kapitbarangay. And tingnan mo kung saan na tayo nakarating. So I guess, soon sa may mga kakayahan na tumulong, I'm calling out, yung mga government agencies, baka gusto nyo rin mag-organize ng mga sarili-sarili nyong mga relief efforts. Kasi kaya naman it's really possible. And lagyan lang natin ng sistema. And yun nga, magpasalamat ako ulit sa mga donors na nagatiwala at nagabigay ng tulong, at para dun pa rin sa mga gustong magpaabot ng tulong. I mean, kahit hindi na sa akin, kahit dun sa mga kakilala nyo na nag-organize ng mga sarili nyo relief efforts. Okay. And Blair, dun sa mga interesadong tumulong, saan kanila pwedeng kontakin? Dahil nga private individual ako and private citizen ako. So the only way for you guys to contact me is through my FB account. Open naman po 'yun, or gusto nyo lang mag-send ng message via or private message via Messenger, pwede po. Kasi yun nga, aaminin ko na mahirap mag-organize because I also have a day job, meaning naka-work from home ako. Between 9 to 6, nagatrabaho ako. Ito talaga, yung advocacy is nasingit-singit lamang natin between 5 a.m. to 8 a.m. and then yung gabi, no? So, ganun. So, yep. Okay, so ang kanya pong Facebook account ay Blair Di Maano, at pwede rin po kayo magpadala ng inyo pong mga mensahe sa official Facebook account ng Marinduque News, facebook.com/Marinduque News, para naman apaabot natin kay Blair Di Maano. At ang numero po natin 0925-88-59-578, yan po ang ating hotline number. At yung aspeto naman, Blair, ng yung corporate work, so nakakwento mo kanina, meron kang day job, no? That's from 9 in the morning up until 6 in the evening. So inasabay mo. Sa umaga nagising ka ng maaga, mga alas 4 ng umaga, para i-sort out, ayusin yung sistema, sagutin yung mga tawag, mga inquiry, mag-repack ng mga relief. Tapos nakukuha mo pa na tumulong sa ating mga kababayan na dapat sana ikaw ay nagapahinga, dahil Monday through Friday ang iyong trabaho, dahil nga ni ikaw ay pwede namang magtrabaho sa inyong bahay. Yet, natulong ka at nandito araw ng Sabado ngayon, dapat ay pagpapahinga at dapat sana naka-self-quarantine, dahil alam naman natin na medyo delikadong maglabas-labas ngayon, pero mas pinili mo ang tumulong sa ating kapwa. At mula sa Marinduque News, kami ay nasaludo sa iyo ng buong buo, at sa Philippine Information Agency Marinduque, Mimaropa, kami po ay nasaludo sa inyong kasipagan, kabayanihan sa panahong ito na ang ating bansa po ay nadanas nga ng COVID-19 pandemic. True enough, together we will heal as one. Meron ka pang additional na mensahe? Mamaya i-cover natin, dahil meron pa pong pakita natin yung asakay sa truck, at the same time para pick upin naman yung iba naman nilang ginawa. Thank you so much, Tito Nelson. Okay. Oy, naka-live pa kita. Sir, good morning. Baka pwede naman pong magawi kayo dito sa Barangay Bamban. So proud of you, mga kababayan. Ayan, so
Ayan, dire-diretso nating i-cover yung ating agawin ngayon para makita ninyo, para magsilbi din itong inspirasyon sa ating mga kababayan na tumulong para din naman po sa ating mga kababayang Marinduqueño. Ano pa yung mga komento nyo na gusto pong iparating? Hala, yan. Oy, by the way, maraming salamat sa frontliner din natin, yung driver po ng truck ng PDRRMO na inasakyan po ng mga produkto pong ito. Si Kuya, ang gwapong-gwapo, si Kuya Jojo. Ano apelido? Martiliano. Marteliano. Oy, kaano-ano mo si Father? Marteliano. Hindi pala, Pertoliano pala yun. Joke lang po. Ayan. So, ayan, paano yun? Asakay na doon? Asakay na natin. Pagbalik na. Mainitan. Dave, picture mo na, video mo na ako. Uy, may merienda pa Yan sipag ni Dave At para po sa mga balita na may kaugnayan sa Marinduque, ugaliin lamang po na bumisita sa ating website. It's www.marinduquenews.com. Gayon din po sa ating telebisyon dahil mapapanood po kita sa Channel 3 Lucky 7. Manatili lamang po kayong nakaantabay sa atin pong COVID-19 update. At kasama po si Dave Bautista. Ako po si Romeo Mataak Jr. nag-uulat para naman sa balita sa sentro ng Pilipinas, Marinduque News.